Pagsasampa ng kaso ng Criminal Investigation and Detection Group kay former President Rodrigo Duterte, wala raw basbas ng Malacanang, ayon yan kay General Torre. May pag-uulat dyan si Bombo Kelly Cordero. Binigyan din ni Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na walang basbas ng Malacanang ang naging hakbang niya na sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa naging pahayag nito sa 15 senador. Pero ayon kay Torre, ipinalam niya raw ito kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil at hindi naman daw ito kumontra at sa katunayan, sinabihan pa raw siyang good job at ipagpatuloy na gawin ng kanyang trabaho. Git ng CIDG Director, panahon na para kumilos at panagutin ng dating Pangulo sa mga umano'y nakakaalarmang pahayag nito na kalaunan ay sasabihin lamang na biro. Yung puro na lang patay-patay. Natapos na 6 years niya eh. Wala namang nangyari eh. Magulo pa nga eh. Inimbestigan ng Kongreso, hindi nga nila ma-justify eh. Puro denial ang kanilang ginagawa. To the extent na ang mga taong nagtrabaho at sumunod sa kanila ay naiipit ngayon. Diba? So ano puro taransis talaga yan? Hindi talaga lawful yan. Noon pa man, wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi na siya presidente. He must be reminded that he should know his place in this in the scheme of things. Kaugnay nito, kwestiyon rin ni Torre ang mga naunang pahayag ni Duterte o pangako noong kanyang termino na siya ang bahala at magpapakulong para sa mga pulis sa kasagsagan ng kampanya niya kontra iligal na droga. Ayon kay Torre, naiipit lang daw ang mga pulis dahil sa mga pangako nito noon. Inihalimbawa ni Torre ang kaso ng pagkamatay ni Kian de los Santos na hanggang ngayon ay may mga pulis raw na convicted, na contempt at hindi tumatanggap ng sahod dahil dito pero hindi raw dinipensahan ng dating Pangulo. Bakit, and most importantly rito, bakit kailangan i-justify na tama ang mga ginawa ng mga pulis, ng mga lakan, nung time ng Duterte? Bakit kailangan namin i-justify yun? Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. It's not a joking matter. O ngayon, naiipit nga ng mga tao. They are left to fend for themselves. Bahala nang pumatay. I don't care about human rights. I care about human lives. Ay namatay si Kian de los Santos, na-convict ang mga pulis. O nasaan nga ng pangako na siya ang bahala? So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ng Senado. Patayin natin ang 15 senador. Paano pa may gumawa niyan? Siya uli ang bahala. Una nang iniulat na nagsampa ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances ang CIDG laban kay Duterte dahil sa pahayag nito o mistulang paghimok na ipapatay na lang ang 15 senador para bigyang daan ang kanyang mga senatorial bets sa ilalim ng PDP laban para sa nalalapit na national and local elections sa Mayo. Sa ngayon, nasa kamay na ng Department of Justice ang complaint para sa case build-up at preliminary investigation. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!